So for today's video ay ito namang flask cover with leather base ang ituturo at ipapakita ko sa inyo. So napakadali lang gawin ito. Ang kailangan lang natin syempre itong round leather base natin, 12 ply polyester and 3mm hook. Okay? Para sa ibang types of yarn po na gusto nyong gamitin, pwede naman yung 10 ply polyester. Kaya lang mas maganda pa rin kung gagamit kayo ng 12 ply kasi mas makapal siya. And at the same time, mas mabilis po kayong makakatapos ng inyong ginagawa. Pwede rin kayong gumamit ng 8-ply mercerized cotton, polypropylene yarn, and tiny cord. 2mm is okay na po yon. So, selling price ng ating flask cover, pwede po ang 250 pataas. Para naman sa mga materials kung saan kayo pwedeng makabili, ilalagay ko na lamang po ang link kung saan kayo pwedeng makabili sa comment section o di kaya naman ay sa description ng ating video. 120 grams lang po na 12 ply polyester ang nagamit ko sa project na ito. 7.5 inches po ang height nitong ating cover. Para sa diameter ng ating leather base, 8 cm po. Umpisahan na po natin ang ating tutorial. Okay, gagawa tayo ng slip knot. And then gagawa tayo ng medyo malaki-laking loop. Ayan. So ganyan, i-adjust na lang natin. So, pwede nating i-attach yung yarn natin kahit saan dito since round naman ito. So, itusok natin yung ating hook sa harap. Padadaanin naman natin yung yarn sa likod. Okay, grab natin yung yarn natin. At ito ang paraan ng ating pag-attach ng yarn sa leather. Okay, and then gagawa tayo dito ng 1 long single crochet. Okay. So, let's work on 1 more single crochet dito lang sa same hole. Okay? As you can see, yung first long single crochet natin, hindi natin siya isasama sa bilang. So, kunyari invisible yan dyan at yung ating pangalawang stitch na ginawa, yun ang magiging first single crochet natin. Okay? So, sa bawat butas, gagawan lang natin siya ng tigta-tatlong single crochet. 3 single crochet. Okay, so dito na tayo sa next hole. Gawa tayo ng 3 single crochet or long single crochet. 1, 2, and 3. Yan. Paikot lang natin siyang gagawin. So, ulitin lang natin yung process na ginawa natin dito. Magkita-kita tayo dito sa last hole natin. Andito na tayo sa last hole, so gawa natin siya ng 3 single crochet. 1, 2, and last one, 3. Ayan. So, ito yung kauna-unahang hole na ginawa natin. Since 1 single crochet lang yun nandito, dadagdagan pa natin siya ng 2. 1 and 2. Kailangan i-overlap natin siya dun sa stitch na ginawa natin kanina, yung starting. Yung walang bilang na stitch. Walang bilang. Charot. So, ayan. Di total of 3 na yan, di ba? Dito sa kauna-unahang chain natin, first top chain, magsi-single crochet tayo dyan. So, dire-diretso lamang po yung stitch natin, hindi tayo magi-slip stitch. Okay? So, after natin gumawa ng rounds of single crochet dito sa ating leather, gagawa naman tayo ng round of normal single crochet or yung mga short single crochet lamang. Let's make 1 single crochet. Ayan. So, lagyan natin siya ng stitch marker, palatandaan ng madam. Ayan. Lagyan natin siya. And bilangin natin. So, ito yung ating first one. And then, gagawa tayo ng total of 48 single crochet. 48. So, dapat dito sa last stitch natin paikot, pang 48 yung nandyan. So, basic na basic lang yan. Paikutan natin ng single crochet. Nakalimutan ko i-mention kanina, hindi natin itinago yung tail. So, dito natin siya itatago sa round of single crochet. Okay? So, meron na tayong 1 single crochet. This is the second one. Itago na rin yung chismis. 2, 3, 4,
5, and tapusin nyo po hanggang dito sa ating last stitch. So ayan, na-complete na natin yung 48 single crochet. Yung last stitch natin dapat dito bago makarating dito sa stitch marker, hindi sa mismong stitch marker, okay? So yung first round natin, yung naka-attach sa ating leather. Second round natin, yung normal single crochet or yung regular single crochet lang. So yung third round po natin, ito na yung starting ng ating spike stitch. So from here, kung nasaan yung stitch marker natin, tanggalin natin yan, maglagay tayo ng isang single crochet. Yan. Tandaan, starting na po ito ng spike stitch natin. Ito na yung ating first short single crochet. Okay? So pagkatapos nyan, ibalik natin yung stitch marker mga kapatid. Pagkatapos natin gumawa ng short single crochet, ibalik ang stitch marker. Sa susunod na stitch, gagawa na po tayo ng long single crochet. So dito lang yon. Itong single crochet na ito ay babalutan natin, i-cover up natin ng long single crochet. Yan. Sa next stitch, short single crochet naman. Dito lang tayo sa top chain ha. Kapag short single crochet, dito lang sa top chain. Ayan. At dahil alternate nga po ang spike stitch, alternate ng short and long single crochet, edi pagkatapos ng short, edi long. So, na-occupy nitong short single crochet, itong single crochet na ito. So, wag ka dyan gagawa ng long single crochet. Skip mo na yan dahil occupied na yan ng short single crochet. Dito tayo sa susunod na single crochet. Okay? So, paikot lamang po. Ganun lang gagawin natin. Dire-diretso na yan. Skip mo ulit yan dahil nakuha na ng short single crochet yung stitch dyan. Long, short, long, short, and magkita-kita po tayo dito sa last stitch kung saan bago ang stitch marker. So, andito na po tayo sa last stitch, which is kailangan natin lagyan ng long single crochet. Okay? So, don't forget, kailangan dito sa pang 48 na stitch, kailangan ay long single crochet. Okay? So, tanggalin natin yung stitch marker. Dun sa stitch, kung saan tinanggal natin yung stitch marker, maglalagay tayo ng short single crochet. Ito yon, kasunod lang mismo ng long. Short. At pagkatapos, ayan, kaya natin siya nilagyan ng stitch marker kasi dito tayo magkakaroon ng magic. Ito lang part na to. Kasi kailangan natin gumawa ng second round ng spike stitch pero kailangan natin ng continuous stitch. Okay? So, para maging continuous siya at mag-alternate pa din yung ating long and short, etong stitch na to, itong single crochet na to na kanina pa natin nilalagyan ng marker, i-occupy natin to ng long single crochet. Okay? So, instead, di ba dapat occupied na to ng short single crochet? So, ngayon, gamit lang tayo ng single crochet niya. Gagawa tayo ng magic dito sa part na to. Gagawa tayo ng long single crochet dito. Yan. At pagkatapos, dito sa susunod na stitch, short single crochet na. At dire-diretso na po yan. Ha, dire-diretso na po yung pag-spike stitch natin. Alternate na ulit ng long and short single crochet. Paikot hanggang sa makarating tayo sa dito sa part na ito. Okay? So gawin niyo po yung spike stitch. Magkita-kita tayo dito sa part na to. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung ano ang magiging itsura na nung ating cover kapag meron na siyang dalawang rounds of spike stitch. Okay, so ganito siya. Ayan. Nandito tayo nag-attach ng ating yarn. Nandito yung magic ng ating spike stitch. And then, start na po ito ng third round. So, from third round, dire-diretso na yun. As in, dire-diretso na po yun. Wala na tayong magiging problema. Unless na mali po kayo ng pagsuot ng inyong stitches, edi ayun na ang problema nyo doon. So ayan,
Sa third round, dire-diretso na po. Ibigay ko sa inyo ang sukat kung gaano kahabang spike stitch yung gagawin ninyo kung gusto nyong gawin yung katulad ng color combination na ginagawa ko. So ayan, kung gaano kataas po yung first color ng ating aqua flask cover, ito siya, 8.5 cm. So yun yung haba ng gagawin natin para sa first color. Ayan, so tuloy-tuloy lamang yon at ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo magsiswitch ng color. Lagyan nyo na lang din po ng marker dito sa pinakang starting natin, pinaka-beginning natin para alam lang natin kung paano tayo mag-i-end later. So attach nyo na lang sa paraan na bahala na po kayo. At kapag nakagawa na po tayo ng ganong kataas ng ating spike stitch, yung ating first color, so dito yung starting point natin, di ba? Para malaman natin kung saan tayo magsiswitch ng color. So dito tayo nag-start. Nandito yung magic ng ating, dito tayo nag-magic ng ating spike stitch, okay? So from here, from this single crochet, from this long single crochet, pag ganito natin siya bibilangin. Okay, pag ganyan. So bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, check. Kailangan itong susunod na lane na to, kapareho lang ng bilang dito sa binilang natin dito. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? So, pareho na yan siya. At kung halimbawa nalilito ka pa rin, bilangin mo pa rin yung susunod at dito sa kabila. Kailangan pare-parehas lang sila ng bilang. At dahil dito tayo nag-umpisa, okay na siya dito. Dito tayo mag-end ng ating kulay golden yellow. Dito tayo magsiswitch ng ating color. Tanggalin na rin natin to. Siguro yung iba sa inyo may ibang paraan na rin kung paano mag-attach ng yarn. So yung sa akin ay ganito ko igagawin. Ipapakita ko sa inyo. So after ng long single crochet natin dito, short single crochet muna tayo. Kunin natin yung yarn ng golden yellow pa rin. So kailangan natin may maiiwan na dalawang loop dito. Hawakang mabuti yung yarn. At lalagyan na natin siya ng ibang kulay. So, kunin natin yung color yellow. Pull through 2 loops natin. At nakagawa na tayo dito ng single crochet. So, kung may mga problema sa stitch or sa sinulid, hila-hilahin nyo lang yung tail. Magiging okay din yan. So, meron na tayong dalawang kulay dito sa ilalim. Pwede nyo iwanan lang muna itong golden yellow. Iwanan lang natin ito. At ito ang itatago nating tail. Itong yellow na ito. Habang gumagawa tayo ng spike stitch, ito yung itatago natin. So after natin ang short single crochet, long single crochet naman ang kasunod. Long single crochet. Banatin ang mga dapat banatin. And then, tuloy-tuloy na lang to. Katulad lang din nung katulad lang din nung ating ginawa sa golden yellow. Okay? So, gawin nyo hanggang sa makarating kayo dito sa may switching part. Andito na tayo sa switching part. So, tuloy-tuloy pa rin ang spike stitch natin hanggang sa matakpan na natin ito. So, this time, pwede mo nang putulin ito or kahit kanina putulin mo na. So, depende yon kung saan ka komportable. Basta ang mahalaga, maitatago na natin itong magiging tail. Ito yung naging tail ng golden yellow. So, hindi ko pa rin siya napuputol. Tulin na natin. So, natanggal na natin ng tuluyan yung golden yellow. Siyempre, itatago na natin siya habang nag-i-spike stitch tayo. Yan. So, para naman dito sa part na to, 5.5 cm lang yung taas or haba nung gagawin natin para dito sa center color. So, nag-umpisa tayo dito sa cover na to. Nag-umpisa tayo sa color mocha, beige, and skin tone. Ito yung light skin tone, okay? So, para dito sa part na to, 5.5 cm lamang or kabuuang 2, 4, 6, 8. 8 rounds of spike stitch.
para naman po sa pangatlong kulay natin, mga kapatid, 2.5 cm naman po yung para dito sa kulay na to. 2.5 cm o di kaya naman ay 4 rounds of spike stitch. And then yung tatlong rounds na natitira, single crochet na lamang po iyon. So hindi ko na ipapakita kung paano natin i-spike stitch ang lahat ng ito dahil mukhang malinaw naman doon sa aking sinabi kung paano tayo nag-switch ng color. Okay? So nasa sa inyo na yon kung paano nyo po paglalaruan yung mga kulay natin. So magkita-kita na lang tayo dito sa part na ito kapag natapos na po natin yung kabuuang spike stitch. Para dun po sa mga gagawa ng ganitong tie-sew cover, kung wala kayo nitong mismong flask, so ang kailangan nyo lang gawin ay mag-spike stitch po ng 6.5 inches. Okay? 6.5 inches yung mismong spike stitch, and then dadagdagan pa po natin siya ng 3 rounds of single crochet. Bali, ang kabuuang height po na kailangan gawin natin para sa cover ay 7 inches. Okay? Dahil natapos na natin itong spike stitch natin, lalagyan na natin siya ng single crochet. So, kailangan ay tatandaan nyo mabuti. Para to sa pangatlong kulay natin, check natin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, okay na. Ibig sabihin, i-stop na tayo dito kasi same na yung bilang ng long single crochet dito at saka dito. So, ngayon, magsi-single crochet na lang po tayo. So, paikot lang naman yun. Ganun kasimple lang. 1 single crochet in each stitch hanggang sa makarating po tayo dito sa pinakang last stitch. So, ganito na po ang magiging itsura kapag natapos na natin yung 1 round of single crochet. At dahil 3 nga po ang kailangan natin, so ituloy-tuloy pa natin hanggang sa matapos natin yung 3 rounds ng stitch na ito. So, magkita-kita na lang po tayo kapag kompleto na yung 3 rounds of single crochet. Okay, ito na yung last single crochet natin. So, makikita nyo naman yan eh. Ito yung ating first stitch ng single crochet, yung short or normal single crochet. So, 1, 2, 3. So, 1, 2. Kailangan na lang natin ng 1. Last one. Okay? So, pantay na yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enough na yon. And then, mag-slip stitch na tayo. Slip stitch tayo dito sa susunod na stitch, of course. Yan. So, gawin natin 2 or pwede din 3. So, bahala na kayo. And then, medyo igaganon mo siya pero para pumantay-pantay yung stitch. Ayan. And then, cut the yarn. Haba-habaan natin para hindi tayo mahirapan pag nag-weave tayo. I-weave nyo na po yung tail. Yung mga tails ng ating mga, nung nag-switch po tayo ng color, so ayan, ganyan lang kaikli yung ititira ninyo, tapos gugupitin na lang natin siya. Huwag nyong isagad yung paggugupit, ha. Magtira lang ng konti. Kasi kapag isinagad nyo po yan, kapag na-stretch na yung ating cover, maaaring lumabas siya dito sa kabilang side, dito sa labas. Syempre, saan pa ba? Charot. Ngayong natapos na tayo sa mismong cover, ngayon ang titirahin naman natin ay yung handle. Napaka-easy lang. Single crochet lang po yan lahat. And sa paggawa po ng handle, haba-habaan po natin yung tail. Kasi ito yung gagamitin natin mamaya, pang tahi, para maikabit natin yung handle dun sa ating cover. And then, let's make a slip knot and chain 7. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, let's single crochet here. 1, 2. Okay? Sa second chain. 1 single crochet lang po. Okay? And then, 1 single crochet in each stitch hanggang dito sa last chain natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So, ganito ang naging itsura ng ating pang strap or handle.
So, chain 1 to begin a new row. So, that's the second row. Okay, chain 1 and turn our work. Skip natin tong pinakamalapit na butas. Okay, so dito tayo sa susunod. Susunod na stitch. So, yung chain 1 dito sa turning point natin, bilangin na rin natin siya as first single crochet. So, ito yung pangalawa. 3, 4, 5, and 6. Uulitin lang po natin yon mga kapatid. Okay, so don't forget to chain 1 syempre. Then turn your work. Skip this very first hole or stitch. And then dun tayo sa susunod. And then i-complete natin siya hanggang makarating tayo dun sa dulo. Okay, kailangan lang po natin gumawa ng sukat ng 11 inches for the strap. 11 inches po nito or total of 64 rows. Ayan. So, kung gusto nyo naman po ay katulad nito na merong kaartehan na ganito, madali lang naman ito. Mag-i-slip stitch lang tayo dun sa butas. So, pakita ko lang yung konting example lang. Ayan, i-attach natin kunyari dito sa here. Okay? So, i-align nyo na lamang po kapag mag-i-slip stitch kayo dito sa surface, i-align lang natin siya. Madali lang naman makita yung butas na yan. Yan. So, ganun lang. Sa ibabaw lang. Tandaan ninyo, wag nyo pong hihigpitan ng tension. Kailangan ay sakto lang. Wag pang gigilan para at least uniform po yung chain dito sa ibabaw ng ating strap or handle. Ayan. So, tuloy-tuloy nyo na lamang po. Hindi ko na ipapakita yung kabuuan yan. That's so easy. Just like that. Ang problema nga lang, syempre, mas maraming tails tayong i-weave. Okay, paano natin i-attach itong handle or itong strap? Itong part na to, yung kung saan tayo nag-end, ilagay natin to sa side ng ating flask. So, ganito natin siya i-fold. Ayan, para ma-center lang natin itong bag strap natin. So, pwede mo siyang lagyan ng stitch marker kung sa tingin mo ay mahihirapan ka. Okay. So, pwede mo rin namang hanapin ang center neto sa pamamagitan ng paglalagay ng stitch marker. Okay. So, sa akin, hindi ko na lang gagawin. Basta ganun na lang po yung technique na pwede nating gawin. So, tatahi natin siya. Instead of here, hindi tayo dito magtatahi. Kasi once na may laman na po yung flask natin, yung bigat niya, mahahatak niya yung dito, pangit tingnan. So, at least dito, kung dito natin itatahi, yung ating strap, may support siya. Hindi siya ganoon kahatak. Okay? So, ganito natin siya itatahi. Pag ganyan, of course, dito sa part kung nasaan yung stitch marker natin. Ayan, itinahi ko na po yung kabilang side. So, dito ko siya tinahi, dito at saka dito. Para matibay na matibay siya. Okay. So, dito din sa kabila. Center. Okay, pag napasadahan na natin, syempre, ibabalik lang natin yung stitch. Balik natin. Tapos, dito naman, itatahi natin siya dito. Make sure na dito mo siya itatahi. Okay? Sa pagitan ng second and third round. So, andito tayo. Kung paano natin siya itinahi dito, ganun lang din dito sa bandang taas. So, ayan. Natapos na siya. Ilak na lang natin itong tali natin. Ayan. So, tapos na ang ating flask cover. So, subukan na natin siya. Wow! Swak na swak. Diba? So, ang cute-cute niya para sa selling price nito, mga kapatid. Pwede po ang 250 pesos pataas. Siyempre, ayan. Kayo na ang bahala kung itataas nyo pa or ibababa nyo.
O, diba? Ang cute-cute ng ating mga cover. Ayan. Nakalimutan ko palang i-mention. So, itong cover natin ito, itong leather natin na to, yung size nito ay kakasya na rin po para sa 22 ounce ng Aqua Flask. So, ang kailangan lang natin gawin, dagdagan lang po natin yung haba ng Aqua Flask na 22 ounce. Ayan. Kasi ganito yung size niya. Ang mga taiso po natin ay medyo bansot, matangkad yung ating Aqua Flask 22 ounce. Okay, so pahabain nyo lang siya, yung spike stitch. Gawa lang po kayo ng spike stitch na 8.5 inches mga kapatid. And add 3 rounds of single crochet. 8.5 and then half inch, total of 9 inches po para sa Aqua Flask cover. Ayan. So hanggang dito na lamang mga kapatid ang ating tutorial. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag na po tayong mag-skip ads. Thank you! Bye-bye!